Good morning. Good morning mga idol. Good morning. Welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Bueno mga idol, bago tayo magpatuloy, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga sa mga kayong panig ng ating bansa na roon, Mapa, Luzon, Visayas at Mindanao. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. At binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Gano'n mga idol, sana samahan nyo ako sa maikling sandali nitong ating kwentuhan. Babalikan lang natin yung mga pangyayari doon sa NAIA Airport, yung nangyaring insidente. Alam nyo, ilang beses kong inulit-ulit yung panonood dahil maraming nag-cover ng mga taga-social media at mga iba pa. May napansin ako doon sa pangyayari na kung bakit bumulusok yung sasakyan nung driver. At parang tumatama din yung sa pantaha ko doon sa automatic driver na eksperto sa automatic. Kasi kung pagmamasdan yung maigi yung video mga idol, yung SUV nakatigil na eh. At the same time, nakatapak siya sa preno. Bakit? Naka-red light yung kanyang tail light. O yung ilaw niya sa pit, naka-ilaw. Araw naman yun eh, hindi naman gabi eh. So, kapag yun naka-ilaw, it means lang nakatapak siya sa preno. Diba? Tama. Ngayon, siguro naka-drive siya, yung shifting niya, nakakambyo sa drive. Tama din yung nagpaliwanag na baka hindi niya nailagay sa parking yung shifting ng kanyang gear, o kaya sa neutral, naka-permission sa drive, tapos nakatapak siya sa preno. Ngayon, nung nalingat siya, pagbitaw niya ng preno, umusad. Sa taranta niya, pag-apply niya ulit, sa halip na preno, matapakan niya, accelerator. Dahil magkatabi lang yung preno at saka yung accelerator, kapag ang dala mong sasakyan, automatic. Ganon ang nangyari doon. At ganon din ang hinala ko. Dahil mga idol, nangyari sa akin yan eh. Sanay ako sa manual na sasakyan. Nung minsan ako pinagamit ng barkada ko ng automatic, muntik ako madisgrasya. Oo, sa ganun pangyayari din. Nakatigil kami, nakatapak ako sa preno, yung shifting ko nasa drive. Hindi ko na ilagay sa parking o sa neutral. Kaya nung bitawan ko preno, umusad. Pag usad ng preno, in-apply ko, ang natapakan ko, accelerator. Sumibat. Ganyan ang automatic, mga idol. Kaya tama yung sa pantahan nung nagkukwento tungkol sa automatic. Yan din sa pantahan ko dahil nga, nangyari nga sa akin. Oo. Muntik akong madisgrasya at muntik akong maka-disgrasya. Ganoon mga idol, kaya yun, hindi naman tayo investigador. Pinapaubayan natin sa mga investigador yung mga pangyayari. Yung atin lang naman, sarili nating sa pantaha. Hindi natin pinangungunahan yung mga investigador. Dahil sila ang higit na nakakaalam tungkol sa ganyang pangyayari kung paano nila iimbestigahan yan. Kaya tayo nagbibigay lang ng clue na baka ganun ang nangyari. Kasi mali yung kwento ng driver. Sabi ng driver, may dumaan daw na SUV sa harap niya. Kaya pag-apply niya ng preno, akala niya preno, accelerator ng tapakan niya. Pero kung papanoorin yung maigi yung video mga idol, yung sinasabi ng SUV na kulay puti, malayo. At saka kaagapay niya. Kumaliwa nga eh. Dumiretso, kumaliwang ganun eh. Malayo sa kanya eh. Oh.
salungat doon sa sinasabi niya. Kaya, kung mapapanood yung maigi yung video, may sablay talaga yung driver. Di ba? Sablay siya doon sa paliwanag at kwento niya. Dahil ang CCTV, yung kuha ng camera, hindi magsisinungaling yun eh. Oo. Ilang beses ka pinaulit-ulit eh. Maraming kumuha ng video eh. Pagmasdan yung maigi, pag napanood yung video, nakatigil yung SUV, naka-red light yung kanyang tail light. It means lang, nakatapak siya sa preno. Hindi naman pupula yun kung hindi siya nakatapak sa preno eh. Mamamatay ilaw nun eh. Kung siya nakapark, patay ang ilaw sa likod nun. At hindi siya nakatapak sa preno. O, di ba? Marahil yun, pagparada niya, hindi siya bumitaw sa preno, hindi rin siya nagpalit ng shifting, ng gear. Yun ang sa pantaha ko doon, at yun din naman ang paliwanag nung eksperto sa automatic driving. O, di ba? Yun, kaya nga yun, napagkukwentuhan lang naman natin mga idol dahil nga sa mga pangyayari. O, di ba, tama? At ang nakakaawa nga doon, mga idol, nakakapanlumo talaga. Naawa ako doon sa tatay ng bata. Talagang masakit talaga sa pangyayari yun. Tayo bilang mga ama, alam natin ang sistema, di ba? Kaya nga, bro, sino ka man bro, nakikiramay ako sa'yo. Condolence na lang. Talagang ganyan, wala tayong magagawa eh. Aksidente nangyari. Pero ganoon pa ba, nakikiramay tayo doon sa mga yumao. Ngayon din yung breadwinner ng isang pamilya na namatay din. Isipin mo yun. Ngayon, kung pagmamasdan nyo ulit yung video at pag-aaralan nyo, tila may mali din doon sa parking area. Alam nyo kung bakit? Saka nakakita ng paradahan, nakabungad sa mga tao yung sasakyan. Di ba? Medyo may mali din doon sa sistema ng paradahan. Kasi anytime na may bumulusok, doon talaga ang tuloy nun sa mga tao. Kaya sana mapansin din niya ng mga kinaukulan ng taga NAIA. Oo. Sana mapansin nila yan na mayroong pagkakamali din yung kanilang ginawang paradahan. At wala silang matibay na barrier doon sa area. Dapat man lang yun, may matibay silang barandilya. Para anuman uri ng sasakyan ang biglang dumating doon, mawalan mo ng preno, hindi, basta-basta papasok doon sa area ng mga tao. O, di ba, tama? Yun, tayo naman, sa pantahalang natin yun, at hindi naman natin pinakikialaman yung sistema ng pamamalakad nila doon sa NAIA. Dahil nga, napapanood natin, viral yung video, paulit-ulit natin napapanood, nakikita natin yung pagkukulang at pagkakamali nung paradahan ng mga sasakyan sa NAIA. Oo. Kaya sana mapagkukulan din nila ng pansin yan para wag na maulit yung mga ganung uri ng insidente. Di ba? Tama? Yan. Napag-uusapan lang naman natin at napagkukwentuhan natin yung mga bagay na yan. Dahil nga, viral ngayon yan, no? Oo. Viral. Talagang maraming taga-social media ang nag-take ng video. At marami rin ang mga nagko-comment. Pero yung comment ng iba mali. Kesyo lasing daw, kesyo ganun, nakadroga. Tama po yung nagpaliwanag na bihasa sa automatic driving. Tama yung paliwanag niya. Yun din naman ang akin sa pantaha. Dahil nga, inuulit ko, nangyari sa akin. Nalingat yun. Ang sa madalit sabi mga idol, nalingat yun, nalingat. Hindi yun nakapagpalit ng shifting ng kanyang gear. Nakababad siya sa drive at nakatapak siya sa preno. Oo. Ganun ang pangyayari nun. Kaya advice din natin sa mga nagdadrive ng automatic, lalo hindi ka pabihasa, lagi mong i-safety. Pag pumarada ka, lagay mo sa park. Pinaka-safety na yan. Yung nga paliwanag yung sanay sa automatic driving. Ako, hindi man ako sanay sa automatic. Kaya nga, muntik ako madisgrasya eh. Advice din natin doon sa mga sanay sa manual, tulad ko, sanay ako sa manual. Eh, kung hahawak ka ng automatic, pag-aralan mo munang maigi bago mo itakbo. Oo, paturo ka munang maigi doon sa may-ari o doon sa
sanay na gumamit ng ganun, bago mo, paanda rin yun. Hindi kagaya nung nangyari sa akin, hindi ko pa alam ang sistema. Tinuro niya, kasama ko siya sa sasakyan dito sa right side ko eh. Nasa harap kami pareho eh. Kaya lang, hindi ako nagpatulong masyado sa kanya. Tinuro lang sa akin, paano pag-shift, paano pag-abante. Oh. Sabi niya, dati ka naman driver, madali na sa'yo yan. Eh, nung primero, kala ko nga, madali lang. Kasi automatic eh. Yung pala may pagkakaiba. O, pag hindi ka bihasa, lalo sa mga traffic, nako, pag mahilig ka sa revolution, nakatapa ka sa preno. Hindi nakadrive ka, nakatapa ka sa preno. Pag sanay ka sa revolution, pag bitaw mo ng preno, tinapakan mo yung clutch, yung accelerator. Bundol mo yung sa harapan mo. Sigurado. Oo, kasi ibang automatic eh. Oo. Kaya kahit biyasa ka magmaneho, sanay ka sa manual, pag automatic hinawakan mo, mahirap. Oo. Mas madali pa nga pag-aralan yung manual eh. Yung manual, pag ikinambyo mo sa primera at hindi ka marunong bumitaw ng clutch, mamamatay eh. Hindi nga sisibat eh. Oo. Mamamatayan ka ng makina eh. Hindi ka gaya nung automatic eh. Puta, hindi mamamatay makina nun. Kaya delikado. Ganun ang nangyari doon. Yun yung tama yung sa pantahan nung nagkukwento na nagpapaliwanag sa sistema ng automatic transmission. Well, ganun pangyayari. Aksidente talaga yun. At alam natin na hindi naman ginusto ng driver yung mga pangyayari. Hindi na gusto yung nangyari yun. Alam natin yun. At walang driver na gustong managasa ng kanyang kapwa, lalo't maraming tao. Hindi niya gusto yun. Nagkataon lang na ganun. Kaya ang advice din natin sa ating mga kapwa nagmamaneho, kapag nasa mataong lugar na tayo, konting ingat. Ingat lang. So, at sa mga hindi sanay sa automatic, lalo kayo mag-ingat. Kinuwento ko na nga sa inyo, karanasan ko eh. Parang ganun ang nangyari doon sa driver. Sa aminin niya at hindi. Ganun talaga. Kasi, kung mapapansin mo, naka-tail light siya eh. Nakailaw yung, naka-red yung tail light niya eh. Ibig sabihin na, nakatapak siya sa preno. At the same time, kaya siya nakatapak sa preno, wala sa parking yung shifting ng kanyang sasakyan o wala sa neutral. Naka-drive yun. Ngayon, nung bumitaw siya sa preno, pag-usap ng konti, pagtapak niya ulit, akala niya preno. Di ba? Sumibat. Yan mga idol, kinukwento ko lang yan kasi naging karanasan ko nga yan eh. Kaya yun ang sa pantaha ko, sa pangyayari. Hindi natin pinangungunahan yung mga investigador dahil sila ang higit nakakaalam sa pag-iimbestiga kung ano talaga nangyari. Pero doon sa kwento ng driver, parang salungat eh. Salungat doon sa kwento niya, sa sinabi niya. Kung pagmamasdan mo yung AUV na sinasabi niyang dumaan, malayo sa kanya eh. Kahit na arangkadahin niya, hindi niya makahagip eh. Ganun. Pero siyempre, hindi naman natin sinisisi yung driver kasi nga aksidente yan eh. Walang gustong mangyari yan. At ang aksidente, tandaan nyo mga idol, kung kailan mo hindi inaasahan, yan nangyayari. Kaya nga, aksidente. Ngayon, doon naman sa mga napinsala, dapat naman sana, tulungan ito nung may-ari ng sasakyan at yung mga tiga NAIA. Handa naman tumulong ang mga kinaukulan ng NAIA doon sa mga naperwisyo, lalo doon sa mga namatayan. At maging tayo ay nakikiramay doon sa namatayan dahil sa ating napanood. Yan, salamat na marami mga idol at sa maiklis ng dalin itong ating kwentuhan sinamahan nyo ko. Binalikan lang natin yung mga nakaraan dahil nga napapanahong issue. Kaya hindi maiiwasang hindi natin balikan at ikwento yung mga pangyayari. Di ba? Kaya sana, wag na maulit yung ganung mga pangyayari. At makita na ng mga kinaukulan ng NAIA yung sistema ng pangyayari. At kung bakit nangyari yung ganun. Di ba? Tama. Pero mga idol kung meron kayong comment, ilagay nyo lang sa comment section. At kung meron kayong mga katanungan, lagay nyo lang din dyan para matalakay din natin sa mga susunod pang mga video. Salamat na marami at sinamahan nyo ko.
Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Hindi ko man kayo isa-isahing mabati, ay binabati ko po kayo muli ng isang magandang umaga. Mga idol, hanggang sa muli. Paalam!